Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga tatay na nandito, Happy Father's Day po. No? Sa mga nanonood din ng ating online mass, Happy Father's Day po sa inyo. Tayo po ay nasa 11th Sunday in Ordinary Time. At ang ating pagninilayan ay tungkol sa Kingdom of God, sa kaharian ng Diyos. At si Jesus ay gumamit ng parables o talinghaga para ituro sa kanyang mga alagad kung ano ang ibig sabihin at paano nangyayari ang kaharian ng Diyos. Siguro pag sa atin, isipin natin, paano ba yung Kingdom of God? Nasaan ba yung Kingdom of God? Siguro magtatanong tayo, ano siya, saan siya, paano siya nakikita, anong itsura niyan? Hindi natin alam. Maaari pa pwede sabihin sa atin, mayroong kaharian ng Diyos, pero hindi natin alam kung anong itsura. Hindi natin alam kung paano puntahan. Siguro kahit i-waste mo yan, hindi mo yan makikita. No? Katatanungin natin, kung tayo man, hindi rin natin lubos na maunawaan kung ano ang kaharian ng Diyos, pero mahusay si Jesus. Dahil yung kanyang mga alagad, tinuruan niya sa pamamagitan ng talinghaga, parables. At ano po yung parables? Ito yung mga kwento na karaniwang nangyayari din sa buhay nila. Halimbawa, itong mga alagad ni Kristo, gumamit siya ng parables at ang ginamit niya ay yung pagtatanim ng butil, ng binhi. Kasi yun yung karaniwang ginagawa ng mga alagad. Iba nangingisda, pero kalalasan, mga nagtatanim ng palay o trigo o mga halaman na namumunga para meron silang kainin. Kaya ginagamit ni Jesus yung kwento para alam nila kung paano nabubuo ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pang-araw-araw nilang ginagawa. Kaya yung parables na ginamit ngayon sa mabuting balita, sabing gano'n, ang kaharian ng Diyos parang maliit lang yan na buto. Buto yan na itinanim mo sa lupa. Pero pagkatapos mo itanim sa lupa, hindi mo na alam kung ano mangyayari. Diba? Pag nakakita naman siguro tayo ng buto, pag itinanim mo yan sa lupa, buto lang yung tinanim mo. Pero magugulat ka na lang, ilang araw, lumalabas na yung dahon. At sasabihin mo, ay, buhay na. Pero hindi mo alam ano nangyaring proseso. Pero buto lang yung inilagay mo sa lupa, pero nag-iiba na ng itsura. Lumalaki na siya at nagiging halaman o puno. At pamyamya, makikita mo habang tumatagal, nagiging malaking puno na at namumunga na. Buto lang sa simula, pero iba ang nangyayari pag tumagal. At marahil ganun daw ang kaharian ng Diyos. Ang Diyos nagtatanim lang ng maliliit na buto sa bawat isa sa atin. Pero alam natin na pag tinaniman ng Diyos ng buto ang bawat isa sa atin, hindi naman sabihin ng Diyos, tinaniman ko yan ngayong linggo, bukas sabay-sabay ang tutubo. Hindi. Pwedeng yung iba hindi pa tumubo, yung iba tumutubo na, yung iba ang tagal-tagal bago lumaki. Ganun daw ang kaharian ng Diyos, hindi sabay-sabay. Pero alam ng Diyos, bawat isa tinamnan. Pero hindi nakangahulugan na bawat isa sabay-sabay na magsisitubuan. Diba? Tanungin niyo yung sarili ninyo. Yung iba sa inyo, baka nagsimba lang, dalaga na. No? Nung kinaaya na ng boyfriend habang nagsisimbang gabi, natuto nang magsimba. Baka nga yung iba sa inyo, kung hindi pa nagkasakit, hindi magdadasal at magsisimba. Di ba? Doon lang natutong makilala ang Diyos. Meron namang iba, maliliit pa lang, sinasama na ng mga lolo, lola, sa simbahan. Natuto na talaga at natatanim na sa kanya yung pananampalataya hanggang sa lumaki. Kaya magtatanungin natin, iba-iba tayo ng karanasan. Paano natin nakilala ang Diyos? Paano tayo sumunod sa Diyos? Pero ang tanong, bawat isa, may tinanim ba ang Diyos? Meron. Iba-iba lang ng pagtubo. Kaya nga katulad sa mabuting balita, sabi ganoon, yung tao, nagtanim lang siya, tapos araw-gabi natutulog, gagawa sa umaga, bahala na, iniwanan na lang niya. Pero nakita niya, unti-unting tumutubo. Ganyan din ang Panginoon sa atin. Alam ng Diyos na sa Kanyang itinanim, mayroong magaganap na paglaki at pagtubo ng pananampalataya sa buhay natin. At pangalawa, ginamit din ng Diyos yung talinghaga ng butil ng mustasa. Nakita na ho ba kayo ng buto ng mustasa? No?
Yung buto ho ng mustasa, mas maliit pa sa dinurog na paminta. No? Yung paminta, dinurog mo pa. No? Napakaliit. Alam niyo po, no, ako nagkaroon ng pagkakataon pumunta ng Holy Land, mayroong nabibiling mustard seed. No? Bote-bote, no? Malalaki. Kaya po yung ginawa ko, inuwi ko yung isang bote. No? Tapos bumili ako ng maliliit na bote, tapos pinaglalagyan ko isa-isa para ako makilala at malaman ko ano yung itsura ng mustard seed. No? Yun ho yung ginamit kong souvenir ng ordination ko. No? No, ko inordain, yung inilagay ko sa isang lalagyan. No? Yung mustard seed, napakaliit lang. Pero pag itinanim mo yung daw buto ng mustasa, yung interpretation sa gospel, malaking puno at pwede pang dumapo yung mga ibon. Pag inisip natin, napakalaki pero napakaliit na butil. At sabi ng Panginoon, ganyan ang paghahari ng Diyos sa buhay natin. Akala na natin, maliit lang yung itinanim ng Panginoon, pero iba ang paglago sa ating buhay. Iba yung nababago sa buhay natin. Sasabihin ng Panginoon, maliit lang naman yung itinanim kong kabutihan, pero bakit napakabuti ng taong ito? Bakit napakadaming natutulungan? Bakit napakadaming nagagawa sa kanyang kapwa? Kasi yung itinanim ng Diyos ay hindi lamang iyon maliit na bagay. Bagkus ito'y inalagaan ng Diyos, kaya lumaki ng lumaki hanggang sa isang maging mabuting tao, maging mabuting Kristiyano. Kaya ang Panginoon, hindi siya nagtatanim at pababayaan lang. Pag nagtanim ang Diyos sa atin, aalagaan niya ng Diyos hanggang sa lumaki ng lumaki at maging mabuting bunga. Kaya nga po, hindi inahayaan ng Panginoon na pag ikaw ay tinaniman, mamamatay lang sa'yo. Sigurado ang Diyos, pag ikaw ay tinaniman, ikaw ay magiging malaking bunga ng may pananampalataya at pag-asa sa Panginoon. Kaya mapapansin ninyo yung ating mga sarili, ang kaharian pala ng Diyos ay nasa ating mga sarili. Tayo pala ang bumubuo sa kaharian ng Panginoon. Hindi pala sasabihin mo, ang kaharian ba ng Diyos ay lugar? Hindi. Ang kaharian ng Diyos ay ang ating mga puso, ang ating mga pagkatao. At sa bandang huli, tayo pala ang bumubuo sa kaharian ng Diyos. Ang simbahan na mayroon ng Panginoon ay ang mga mananampalataya na tinaniman ng Diyos ng pananampalataya. Kaya bahagi tayo ng kaharian ng Diyos. At pag hinanap natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos, nasa iyong sarili at nasa iyong kapwa. Kaya pag tinignan mo yung iyong katabi, tingin mo nga kung naghahari ang Diyos dyan. Malaki lang, no? Kaya mukhang pinaghaharian ng Diyos, no? Pero pag tinignan mo ang iyong katabi at sasabihin mo, naku, mabait na tao ito, pinaghaharian ng Diyos yan. Pag nakita mo ang iyong katabi, naku, ang bait ng taong ito, no? Napakamatulungin ng taong ito, napakamapagmahal ng taong ito, yan ang pinaghaharian ng Diyos. Kapag ang isang tao ay marunong magmahal, kapag ang isang tao ay nagmamalasakit sa kanyang kapwa, kapag ang isang tao ay dumadamay sa kanyang kapwa, pinaghaharian ng Diyos yan. Yan ang kanyang kaharian. Pero kapag ang isang tao napakasungit, napakadamot, no? Laging may kaaway, no? Magtataka ka, hindi pa natataniman ng Diyos yan. No? Kinakailangan pang mataniman siguro para bumait at maging mabuti. Kaya alam natin sa ating sarili na ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang kaharian ay nasa ating mga buhay. Huwag natin hahayaan na titingnan lamang natin na malayo. Malayo ang kaharian ng Diyos. Nasa langit yan. Hindi ko yan kayang marating. Hindi. Sigurado ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo. Ikaw mismo ang tunay na larawan ng kaharian ng Diyos. Nagsisimula sa maliit na itinanim ng Panginoon, pero aalagaan ka ng Diyos para mamunga ka ng mabuti. Marahil ganyan din natin makikita yung mga tatay na pinagdiriwang natin ngayong Father's Day. Ang mga tatay, kapag sila ay nagkaroon ng anak, ang iniisip agad nila, paano nila mapapalaki ito ng mabuti? Paano nila aalagaan ito ng mabuti? Paano nila pagsisikapan na gawin ang lahat para maibigay sa kanilang anak kung ano ang mabuti at nararapat? Katulad ng isang tatay,
katulad ng ating Diyos Ama, ganyan din ang pagtingin natin sa mga tatay. Iisipin niya kung paano niya aalagaan yung maliit na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Paano niya mapalalago yung maliit na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kahit na sabihin natin, mahirap maging tatay, malaking sakripisyo, pero kapag binigyan ka ng Diyos ng napakalaking biyaya, kahit maliit yan, iingatan mo, aalagaan mo, hanggang sa maging mabuti ang iyong pamilya. Kaya nga, ang tatay kahit pagod na, hindi hihinto yan hanggat hindi na ibibigay ang lahat na makabubuti para sa kanyang pamilya. At ganyan natin pinasasalamatan ang mga tatay. Nagsisikap para makapagbigay ng buhay para sa kanyang pamilya. At mahalaga po iyon. Kasi katulad ng ating Diyos Ama, ang kanyang ibinibigay sa atin lagi ay buhay. Iniingatan tayo para lagi tayong mamunga ng mabuti. Kaya sana ang mga tatay, ganun din ang inyong pagsisikap para sa inyong pamilya. Sikapin ninyo na magbigay ng naaayon sa kabutihan na itinuturo ng Diyos sa inyo. Tulungan ninyo at pagsikapan ninyo na yung buhay na inilaan ng Diyos para sa inyo ay naibabahagi nyo rin ng mabuti para sa iba. Kaya po, tayo ay nagpapasalamat din sa Diyos. Siguro gamitin din natin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa Diyos para kay Tita Del. No? Ganyang kabuti ang Diyos sa atin. Imagine, last Sunday, tayo rin yun nandito. Tumihingi tayo at sama-sama tayo nagdarasal sa Panginoon para sa mabilis na pagaling ni Tita Del. At hindi naging madamot ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Dahil ngayong linggo, nagsama-sama na naman tayo para naman magpasalamat sa Diyos dahil sa napakabilis na paggaling na ibinigay sa Kanya ng Panginoon. No? At yun yung gusto nating ipagpasalamat. Ganyan kabuti ang Diyos sa atin. Ganyan niya ipinapakita ang pagmamahal sa atin. Kaya tayo na tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos, yan yung inaasahan din sa atin ng Diyos. Sana ganyan naghahari ang Diyos sa ating puso. No? Ganyan maghari ang Diyos sa puso natin. Kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano mapagmahal ang Diyos, kung gaano makinig ang Diyos sa ating panalangin, sana ganyan din tayo pag tumatawag, lumalapit at sumusunod tayo sa Panginoon. Sigurado si Tita Del excited na rin niyang bumalik ngayon. No? Kung pwede nga lang lumabas na ng hospital, lalabas na yan. Pero sa kanyang kabutihan, alam natin, sa puso niya, marami pa siyang gustong gawin. At gusto niyang ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya larawan yan ng tunay na kaharian ng Diyos. Tumatanggap tayo ng biyaya sa Panginoon, gamitin din natin yung biyaya na ating natanggap para magbahagi din ng kaharian ng Panginoon sa iba. Kaya sa misang ito, tayo ay magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon sa kabutihan na ating natatanggap dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.